Sinabi ng Diyos, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Hindi nyo dapat na ipagpabukas ang gawain ng Ebanghelyo. Mahalaga ang araw na ito, kaya dapat kayong maging tapat sa mga gawain ngayon. Matapos lumipas ang araw na ito, maaaring hindi na kayo magkaroon ng isa pang pagkakataon para magawa itong muli. Gaya ng pagtumataas sa mga ulap sa kanluran, naghahanda ang mga tao pag may ulan para hindi mabasa. Naghahanda rin ang mga tao pag nakakita sila ng mga palatandaan. Kamakailan lang, nakita ko sa balita na may mga tao sa Estados Unidos na nag-aayos ng kanilang mga bodega at nag-iimbak ng mga pagkain bilang paghahanda sa isang sakuna. Hindi man ito maililigtas ang kanilang mga kaluluwa ni hindi man ito mapapanatili ang kanilang kabuhayan hanggang sa huling araw dahil wala silang makita na maaasahan nila naghanda sila ng mga bagay na gaya nito. Sabihin natin sa kanila, pumarito kayo agad sa Zion dahil naririto ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nagpakain sa mga Israelita sa ilang sa loob ng 40 taon. Ang mga tao na nakalimot sa katotohanan ito ay nawasak dahil sa pagsunod sa sarili nilang pag-iisip. Pakiusap, huwag kalimutan ang biyaya ng Diyos. Dapat kayong kumapit sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng mga pagpapala ng buhay na walang hanggan at ng lahat ng bagay. Ang tanging tutulong sa inyo ay ang Diyos. Sinabi ng Diyos, magbantay kayo, maging handa. Ang paraan upang magbantay ay sa pamamagitan ng pangangaral sa mga tao na walang magawa laban sa mga biglaang sakuna. Na ang Zion ay ang lugar ng proteksyon ng Diyos upang mailigtas ang kahit isang kaluluwa. Pag nangangaral kayo, gumagawa kayo ng mga paghahanda. Nakatakda kayo para sa parusa ng impyerno, pero pinahintulutan kayo ni Ama na mabuhay magpakailanman sa magandang kaharian ng langit. Pakiusap, isipin kung paano masusuklian si Ama. Ang pinakakinalulugdan ng Diyos ay ang pag-aakay sa mga namamatay na kaluluwa tungo sa pagsisisi at ang paghahanap sa kanyang mga minamahal na anak. Kung magsikap kayong maghahanap, mahanap nyo ang lahat ng makalangit na kapamilya kahit sa araw na ito. Gayunman, kung magpapaantala kayo sinasabing kung hindi ngayon, bukas na lang. Maaaring hindi nyo na sila mahanap kahit ilang libong taon pa ang lumipas. Mas mabuting isagawa ang salita ng Diyos sa sandaling naunawaan nyo ito. Sa halip na maging mga hangal, nag-iimpok ng kayamanan para sa inyong sarili at hindi nagiging mayaman sa Diyos, dapat kayong mag-impok ng mga kayamanan para sa Ebanghelyo ng langit. Kung magsisikap kayo para sa Ebanghelyo, tatanggap kayo ng gantimpala sa langit. Kung mamumuhay kayo ngayon para sa Ebanghelyo na nakalulugod sa Diyos, marami kayong maiimpok na pagpapala sa langit. Para iligtas sa mga makasalanang ipinatapon sa lupang ito at nakatakdang mamatay, isinakripisyo ni Ama ang sarili at tinatag ang katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan. Pag naunawaan nyo ang biyaya ng Diyos sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili sa krus at sa pagpapahintulot sa kanyang mga anak na mabuhay sa pamamagitan ng pagkain lang ng tinapay at alak ng Pasko, magiging masikap kayo para sa Ebanghelyo at may isip nyong ano ang magagawa ko upang kalugdan ako ni Ama. Pag nakalimutan nyo ang biyaya ng Diyos, muli kayong magkakasala, magtataksil sa Diyos at magiging walang malasakit, kahit na maraming tao ang naghihintay sa inyo para mangaral sa kanila. Ang pangangaral ay hindi kailangang maging enggrande. Ang pangangaral ay ang simpleng pagtatanong ng, kayo ba ang aming makalangit na kapamilya na minsang nawalay?
Dumating si Ama sa laman para hanapin ang nawala sa langit. At nagsimula siya sa pagkatok sa mga pinto ng bawat bahay, dala-dala ang isang bag na may Biblia. Nangaral si Ama sa mga dumaraan at sa mga taong nakaupo sa mga bangko sa parke. Pag nagtatrabaho siya, nagpapakita siya ng halimbawa ng pangangaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-ibig sa espiritual at sa pisikal. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Ang pag-ibig na umaakay sa mga kaluluwang nakatakdang mamatay at mapunta sa impyerno patungo sa piling ng Diyos ay ang pinakadakilang pag-ibig. Nais ng lahat ng tao na malaman ang daan upang mabuhay magpakailanman. Huwag niyong talikuran ang mga maaaring maligtas. Dapat kayong mangaral ng salita ng Diyos nang may kumpiyansa sa lahat ng taong makilala niyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay kunin ang tinapay ng buhay na malinaw na tinala ni Ama sa Biblia at ipakain ito sa iba. Sa mundong ito kung saan naganap ang mga sakuna, masigla nating sabihin sa mga taong nagdurusa na pumunta sa Zion para makakain sila ng tinapay ng buhay na walang hanggan. At ipangaral sa kanila ang tungkol sa Pasko, ang paraan upang makatakas mula sa mga sakuna. Umaasa ako na aakayin nyo ang maraming kaluluwa sa panig ng Diyos, sa gayon ang mga pangalan nyo ay magdingning na parang mga bituin sa langit.